nangyari yun? Tinanong ko siya, anong tema? Patutunayan na ang Roman Catholic Church ay siyang katuparan ng Daniel 7:25 ayon sa ugali na nasa Daniel 7:25 ayon sa ugali ng simbahan ayon sa Biblia at mga referensya. Tinanong ko siya, ating balikan yung tanong ko sa kanya, ano, sarap-sarap pakinggan eh. Pamatud-an nga ang katumanan sa Daniel 7:25, mong Iglesia Katolika Apostolika Romana, asa man na sa Biblia nato mabasa. Sumala sa ngungingon, dili pa mabasa kay tagna pa. Yon, hindi mababasa sa Biblia. Sa madaling salita, hindi napatunayan sa Biblia. O sige, wala pa sa Biblia. O sige, ito tayo. Sa referensya naman, sinong Bible scholar ang nagsabi? Yan na. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang Roman Catholic Church ang siyang katuparan ng Daniel 7:25? Baka doon makabawi pa. Anong sagot ni Jerry Laeg? Kinsa man nga Bible scholar ang nagsulti nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25. Walay nabasa sa Daniel 7:25 nga dunay mga eskalar. Ang ato lang gitandi, kaya ako may nagpamatuod, gawas ko eskalar pug ko kay makatubag ko ana. Iyon, so napansin ko lang kasi dumadami yung mga yung mga post ng mga Sabadista na na natalo daw ako kay Jerry Laeg. Hindi ko nga malaman kung saan nila hinuhugot yung kanilang yung kanilang mga sinasabi kung bakit daw ako daw yung natalo. Inamin naman ni Jerry Laeg lahat. Inamin naman Jerry Laeg lahat. Ating muna ipano ha. Tingnan natin kung palabas ba natin. Inamin naman ni Jerry Laeg lahat eh. Ba't nyo sasabihin na ako yung natalo? Tingnan nyo ha. Unang tanong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia ang katuparan? Basta na ang Biblia, ibig sabihin, depende, nasa footnote ba niya o nasaan? Kasi ba't ko tinanong ito? Kasi sa The Voice Bible, ang sinasabi sa footnote si Antiochus Epiphanes ang katuparan. Para naman first sa side niya, hindi ko siya kinulong sa isang version lang. Sabi ko sa kanya, saan sa Biblia mababasa na ang katuparan ng Daniel 7:25 ay ang Little Horn. Little Horn ay ang Roman Catholic. Okay. Ano ba yung sinagot sa atin ni Jerry Laeg? Ito sagot ni Jerry Laeg. Thank you. Kinaaman sa tema, pamatud-an nga ang katumanan sa Daniel 7:25, mong Iglesia Katolika Apostolika Romana, asa man na sa Biblia nato mabasa. Sumala sa ngungingon, dili pa mabasa kay tagna pa. Ano daw sabi? Ating ulitin. Thank you. Kinaaman sa tema, pamatud-an nga ang katumanan sa Daniel 7:25, mong Iglesia Katolika Apostolika Romana, asa man na sa Biblia nato mabasa. Sumala sa ngungingon, dili pa mabasa kay tagna pa. Dili lagi daw mabasa. Sa madaling salita, ang tema niya kasi patutunayan ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia at mga referensya. Sige. Dahil patutunayan pala ayon sa Biblia, tanong, meron bang nabasa? Sabi niya, wala. Walang mababasa. Okay. How about yung pangalawa naman? Tinanong naman natin siya. Yung meron bang Bible scholar nagsabi na ang katuparan ng Daniel 7:25 ay ang Roman Catholic Church? Anong sagot ni Jerry Laeg? Kinsa man nga Bible scholar na nagsulti
nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25? Walay nabasa sa Daniel 7:25 nga dunay mga eskalar. Ato lang gitandi, kaya ako may nagpamatuod, gawas ko eskalar pug ko, kay makatubag ko ana. Oh. Mayroon bang Bible scholar? Sagot ni Jerry Laig, walang Bible scholar. Maliwanag yun ha? Biblia, meron ba? Wala. Referensya, meron ba? Wala. Wala sa Bible scholar. Oh, tapos, tinanong ko siya, lahat ng referensyang hawak mo dyan. Oh. Meron bang mababasa dyan ng katuparan ng Daniel 7:25 ay Roman Catholic Church? Ano ang sagot ni Jerry Laig? Eto. Sunod nga pangutana, sa kadaghan nimong libro diha nga referensya, mabasa ba nato kay sumala man sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church? Wala po ko mag-ingon nga diha basahon. Oh. Kaya wala daw siya sinabi na diyan babasahin. Tama? So doon pa lang sa tatlong tanong na yan, bagsak na ang tema ni Jerry Laig. Bagsak na. So paano sasabihin ng mga Sabadista na nanalo si Jerry Laig, inamin naman niya lahat na wala? Ngayon, bakit tumagal ang debate? Bakit tumagal ang debate? Tumagal ang debate kasi nagsagawa siya ng kanyang sariling mga private interpretation. At yung mga private interpretation na ginawa ni Jerry Laig ay isang patunay na wala talaga. Ginawan lang niya ng kwento. Ano ba ang sinasabi doon sa ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na yan? Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4:3, ganito ang kanyang sinasabi. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila magikinig sa wastong katuruan, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na gaya ni Jerry Laig na walang ibang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila magikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ano ba yung katang-isip? Katang-isip, yung mga information na wala namang supporting na historical background. Ngayon na lang halimbawa nung sinabi ni Jerry Laig. Sinabi ni Jerry Laig na ang Gumburza daw ay na-converter sa Adventista. Paano na-converter? Tingnan nyo Ang Seventh-day Adventist, tinatag siya 1863. Nakarating sa Pilipinas 1906. Yan Nakarating sa Pilipinas 1906. Nagsimula silang mangaral sa Pilipinas 1906. Ang Seventh-day Adventist. Namatay ang Gumburza 1872. Namatay ang Gumburza, 1906, nakapasok sa Pilipinas ang Seventh-day Adventist sa Santa Ana, Manila. Yung tanong, paano na-converter ang mga Gumburza doon? Wala naman nangangaral. Ayan. Yun ang napala. Bakit? Dahil bagsak na sa tatlong tanong ko pa lang nung una, bagsak na yung kanyang tema. Puro na siya self-interpretation. Ano nangyari? Di na pahiya. Ate, pakinggan ngayon kung ano nangyari. Ito naman na yun na ngayon. Kinontra naman ni Jerry Laig yung ibang mga SDA debater. Yung ibang SDA debater gaya ni Bracey Balansag, gaya ni Edwin Hortaleza, tahasang naninindigan, pati yung kanilang mga pastor, tahasang naninindigan na ang may-ari ng ugali doon sa Daniel 7:25, yon ang Little Horn. Pero si Jerry Laig, tinutulan niya na ang Little Horn ang tinutukoy sa Daniel 7:25 sabagat ang reason niya, hindi raw natupad ng Little Horn ng propesiya. Hindi raw natupad ng Little Horn. Little Horn ang tinutukoy tapos hindi niya matupad.
Oh, hindi raw natupad ng Little Horn ng propesiya. Dahil nakatupad yung Roman Catholic Church. Ba, pakinggan natin yung mga sagot ni Jerry Lai patungkol sa bagay na yan. Eto. Kay usaman sa kinaiya sa Little Horn sa Daniel 7:25 nga buntugon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom. Pangutana, kinsa man ang tulo ka hari nga gibuntog sa Little Horn na diya sa Daniel 7:24. Objection, Mr. Moderator. Okay, nagsaita sa Daniel 7:25. Wa ta maglitok dinhi og Little Horn kay taas na kay na nga panahon, no? Ang ato dire ang Daniel 7:25. Ang mga timaan sa Daniel 7:25 adunay pag-usab, adunay diferensya sa kasuguan, usab sa holiday. Mao ra na, wa ko magkuan og 7:24 kay kanang horn lahi na sad na, brother. Sunod pangutana. Counter objection. Ako lang ipaklaro nga kaning Daniel 7:25 nagisgot magud ni sa Little Horn. Kaning kinaiya niyang ipangisgutan kinaiya na sa Little Horn. Busa dili ko mudawat nga mingon siya kawas ko sa tima. Ha? Kay Little Horn man nasa Daniel 7:25. Muna nangutan ko usaman sa kinaiya nga buntogon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom, kinsa man ang tulo ka hari nga yang gibuntog? Counter objection. Okay. Specific manggutad Daniel 7:25 tanawar kita nimo atong tema. Daniel 7:25 unya wala sa kategorya nato nga adunay ikalima nga pagbuntog. Oh, muna suri kaayo nga dili ko mudawat ana tungod kay di mo guna mo ako mo gay affirmative na dyan do. Muna nga lisod kayo dalon ko nimo diha. Kanang Daniel 7:25 uyon ka ba nga nag-refer na sa Little Horn o supak ka nga nag-refer na sa Little Horn? Supak ko. Ngano? Kay sa Daniel 7:25 dili ang Little Horn mo inakatuman sa tagna kundili ang Romano Katoliko. Sumala sa akong gipangbasa. Ano? Yung mga pahayag ni Bresi Balansag, ni Edwel Hortaleza, nung mga kanilang pastor na nagtuturo about propesiya, lahat yon pinagkukontra ni Jerry Laig. Lahat yon kinontra ni Jerry Laig. Ang reason niya kasi hindi raw natupad ng Little Horn ng propesiya. Paano hindi matutupad ng Little Horn? Siya nga ang pinaprophesy doon. At hindi ko maintindihan itong mga sabadistang ito kung bakit lagi nila sinasabi na ako daw yung natalo, doon pala sa unang tatlong tanong po palang bumagsak ng paksa. Bagsak na yung paksa doon. Tinanong ko siya. Mababasa ba sa Biblia? Ibig sabihin, kahit sa footnote man lang. Sabi niya, wala kasi hula lang ito. Ako naman ang hula lang yan. Pero yung may mga footnote kasi ang mga Biblia May mga Biblia na mayroong footnote kung saan pinapaliwanag ang talata. Pero walang isa mang Bible version na nagsabi na footnote niya na ang Daniel 7:25 ay tumutukoy sa Roman Catholic Church. Walang ganon. Ibig sabihin, panaginip lang ni Laig yun. Nanaginip lang si Jerry Laig sa bagay na yon. Next, dito naman tayo ngayon sa sa sinasabi naman nila na dahil wala pala sa Bible, follow-up question, meron bang Bible scholar na nagsabi na yung Little Horn ay tumutukoy sa Daniel 7:25. Tanong, ano ang sagot ni Jerry Laig doon? Ito, pakinggan natin kung anong sabi ng ni Jerry Laig patungkol sa meron bang Bible scholar na nagsabi? Ito. Kinsa man nga Bible scholar na nagsulti nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25. Walay nabasa sa Daniel 7:25 nga dunay mga eskalar. Ang ato lang gitandi kay ako may nagpamatuod gawas ko scholar pug kay makatubag ko ana. Tanyo? Ang sabi niya,
Walang sinasabi sa Daniel 7:25 na merong scholar. Teka. Tinatanong ko ba kung may sinasabi ba ang Daniel 7:25 na merong scholar? Ang tanong ko, sinong Bible scholar ang nagsabi? Dito, binaligtad ni Jerry Laig. Ha? Ang tanong ko sa kanya, sinong Bible scholar ang nagsabi na ang little horn ay tumutukoy sa Roman Catholic Church? Kasi majority of the scholars nagsasabi kasi na ang katuparan nun ay ang hari na si Haring Antiochus Epiphanes. Tinatanong ko siya, sinong Bible scholar ang nagsabi na yan ay Roman Catholic Church? Sabi niya, wala naman siya sabi na may scholar dito. Tamo? Binaluktot. Okay. Next question. Mag-next question na lang ako dahil hindi niya nasagot ng tama. Next question. Sa lahat ng mga referensyang hawak mo dyan, meron bang mababasa na ang Roman Catholic Church ang katuparan ng Little Horn? Eto, sunod nga pangutana, sa kadaghan nimong libro diha nga referensya, mabasa ba nato kay sumala mo sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church? Wala po ko mag-ingon nga diha basahon. Ano daw? Wala siyang sinasabi na doon daw babasahin. Ating ulitin. Sunod nga pangutana, sa kadaghan nimong libro diha nga referensya, mabasa ba nato kay sumala mo sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church? Wala po ko mag-ingon nga diha basahon. Tiyaw mo na. Tiyaw mo na. Wala lagi dito, wala. Biblia, wala. Referensya, wala rin. Tapos sasabihin nyo, si Jerry Laig ang nanalo. Ano ba naman itong mga sabatistang ito? Pahalata naman masyado. Straight to the point. Nagpapahalata naman kayo masyado na you are, kinakampihan nyo lang. Straight to the point. Kinakampihan nyo lang. Pero yung mga tao kasi nanonood, sinisigawan sila kasi alam ng mga tao na pinagloloko lang sila. Straight to the point. Paano na nalaman na pinagloloko lang sila? Nung in-explain ko na. Ating i-explain hindi daw yung tumutukoy sa Little Horn, ating basahin. Ito talaga si Jerry Laig talaga kahit paano. Ito ating basahin na, ating simulan sa Daniel 7:7. Ito sabi, yan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Baka lang ngipin ito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. So yung ika-4 na halimaw, merong 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. At yung basahin sa King James Version itong verse 8 na ito. I considered the horns and behold, there came up among them another little horn. Akala ko ba, hindi yan tumutukoy sa Little Horn. Ang sabi ni Jerry Laig, tutol siya. Na yan tumutukoy sa Little Horn. Ating balikan sa 8. Pinagmasdan ko mabuti ang mga sungay at nakita ko may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay na bunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad ng sa tao at may bibig na magsasalita ng sobrang kayabangan. Yan. So, kayabangan, no? Ngayon, in-explain yan sa Daniel 7:23. Sabi ganito. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop o halimaw ay ang ika-4 na kahariang lilitaw sa daigdig.
Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan at dudurugin nito ang buong daigdig. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila lilitaw ang isa. Ito yung ililitaw na isa, ito yung little horn. Nakaiba sa mga nauna. At 3 hari ang kanyang pababagsakin. Magsasalita siya. O yan. Sino magsasalita? Yung little horn. Ba't sabi ni Jerry Laig hindi daw yung little horn? Straight to the point. Ha? Ba't sasabihin ni Jerry Laig na hindi daw yan ng little horn? Inaamin naman ng Biblia na yun ang little horn. Sabi niya, hindi ang little horn ang nakatupad. Dahil ang nakatupad ay ang Roman sa kadaghan nimong libro diha nga referensya mabasa ba nato kay sumala man sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church. Wala po ko mag-ingon nga diha basahon. O, tamo? Wala siyang sinabi na dumabasahin. Tinanong ko siya, yun bang Daniel 7:25, tinatanggap mo ba na yan ay katuparan sa little horn ang sakot ni Jerry Laig? Hindi. Pakinggan nyo. Kay usaman sa kinaiya sa little horn sa Daniel 7:25 nga buntugon ang tulo ka hari sa fourth kingdom. Pangutana, kinsa man ang tulo ka hari nga gibuntog sa little horn na diya sa Daniel 7:24. Objection, Mr. Moderator. Okay, nagsaita sa Daniel 7:25. Wa ta maglitok dinhi og little horn kay taas na kay na nga panahon, no? Ang ato diri ang Daniel 7:25. Ang mga timaan sa Daniel 7:25 adunay pag-usab, adunay diferensya sa kasuguan, usab sa holiday. Mao ra na, wa ko magkuan og 7:24 kay kanang horn lahi na sad na, brother. Sunod pangutana. Counter objection. Ako lang ipaklaro nga kaning Daniel 7:25 nagisgot magud ni sa little horn. Kaning kinaiya niyang ipangisgutan kinaiya na sa little horn. Busa dili ko mudawat nga mingon siya kawas ko sa tima. Ha? Kay little horn man ang nasa Daniel 7:25. Muna nangutan ako usaman sa kinaiya nga buntogon ang tulo ka hari sa fourth kingdom, kinsa man ang tulo ka hari nga yang gibuntog. Counter objection. Okay. Specific manggunda Daniel 7:25 tanaw kita nimo atong tema. Daniel 7:25 unya wala sa kategorya nato nga adunay ikalima nga pagbuntog. Muna sorry kaayo nga dili ko mudawat ana tungod kay di mo guna mo ako mo gay affirmative bradyando muna nga lisod kayo dalon ko nimo diha. Kanang Daniel 7:25 uyon ka ba nga nag-refer na sa little horn o supak ka nga nag-refer na sa little horn? Supak ko. Ngano? Kay sa Daniel 7:25, dili ang little horn mo inakatuman sa tagna, kundi ang Romano Katoliko. Sumala sa akong ipangbasa. Tamo? Ano sabi niya? Ang nakatupad daw sa Daniel 7:25 ay hindi ang little horn, kundi ang Romano Katoliko. Wait lang nga si Divine na. Andam na, Divine. Alibe. Ito yun. Fix, Papa. Fix. Fix ni Papa, fix. Uyas ako, baby. Uyas ako, baby. Take pictures and record video. Why are you taking pictures? Don't take pictures. Kinakalikot si Divine sa cellphone. Ayun. So, sabihin, lahat ng mga preacher ng SDA na nagsasabi about sa little horn, yung Daniel 7:25, kinontra lahat yun ni Jerry Laig. Malaki ang pananagutan ni Jerry Laig dito. Siya as 3A Media representative ng Seventh-day Adventist, official debater ng Seventh-day Adventist, nagsasabi, hindi daw ang little horn ang tinutukoy sa Daniel 7:25. Ala, ano ba naman yung nangyari doon? Yun ay isang palatandaan na si Jerry Laig na taranta. Na? Palatandaan yun na si Jerry Laig na taranta. Kaya niya sinabi na hindi ang little horn ang tinutukoy. Ngayon, sinong Seventh-day Adventist debater ang sasang-ayon sa sinabi ni Jerry Laig na hindi daw ang little horn ang tinutukoy sa Daniel 7:25? Ayan na.
So, basa tayo ng mga comment ng ating mga taga-subaybay ng ating programa. Okay, sabi dito ni Remuel Cabcabin, good morning, Brother Jando, watching from Cavite. Ayun, oy, teka, hinatdan ako ng sudan dito. Hinatdan ako ng sudan. Okay, doon naman tayo ngayon sa kay Bernarda Ibarzabal. Good morning, bro. John, bro. God bless everyone. Parang si Brother Angel, God bless everyone. Okay, sabi naman dito ni Helen Navalta, watching from Mississauga. Paano basahin to? Teka, mukha niya naduduling ako ah. Nakakaduling. Mississauga? Straight to the point. Mississauga, Canada. Bahala na kayo dyan. Hindi na bala paano basahin yan. Mississauga, Mississauga. Ate Helen Navalta, hindi ko alam. Okay, sabi naman dito ni Micro Chalice Philippines. Sabi ni Micro Chalice Philippines, mga kanahan, gining isdi eh. Pakaulaw lang. Kalain mo, kinontra ni Jerry Laig. Oh, lahat kayo mga debater, magdebate kayo dyan. Straight to the point. Ano ba talaga ang tinutukoy dyan? Ha? Magkaliwanagan nga tayo. Ano? Ha? Magkaliwanagan nga tayo? Kasi yung mga sinasabi ng ibang SDA debater, kinontra ni Jerry Laig. Sabi naman dito ni Ruel Balala. Merong Balala, merong nagchat sa atin Bulala, siya naman Balala. Okay. Good morning, Brother Jando, watching from Bagong Barrio, Caloocan City. Siguro magpinsan tong mga ito. No? Magkalapit lang apelyido eh. Para bang nung nandun ako, tinanong ba naman ako doon sa Cagayan de Oro, bro, kaano mo si Strongman? Ha? Kaano ko si Strongman, si Glenn Alado? Strongman? Ba't ko siya? Sabi, di ba alabado din siya? Hindi, alado. si Glenn, alado yun. Ako, alabado ako. Okay. Sabi naman ni Ranilo Arcila, Jud, Brad, pulos lang self-interpretation SDA. Parihaan na AD, ila self-interpretation after death. Tingnan mo si yung Peter Pendon. Akalain mo nandiyan na ang Kristo. Busy pa rin. Kasi ang unawa pala niya sa AD after death. Hindi yan after death. That's Anno Domini. Pag sinabing Anno Domini, Year of the Lord. Nandyan na nga yung Kristo, for Christ ka pa rin. Straight to the point. Okay, ito naman tayo ngayon kay Youngs Arcadio Taladro. Good morning, bro JD, watching from Hong Kong. Okay, ito naman si Micro Chalice Philippines. Bitaw, pataka lang. Straight to the point. Karang tabi, no? Kyle Christian Flores, pulukan ni Pastor Supak Mandiay, guba na ang style niya. Straight to the point. Ay guba, perting guba. Straight to the point. Astang guba, no? Astang guba sa ilahang argumento. Guba, kinontra ni Jerry Laig lahat ng SDA debater. Kaya kayo mga SDA, huwag nyo sabihin na yung Daniel 7:25, yan ay Little Horn kasi kinontra kayo ni Jerry Laig. Ha? Ngayon, sino ang dapat paniwalaan? Sabihin nyo sa akin, sino dapat paniwalaan? Si Jerry Laig ba?
O kayo? Yan ang reason kung bakit pinayagan ni Brother Wendell ang N Company. Bakit? Sabi ni Brother Wendell sa akin, bago kami umalis sa papuntang Cagayan, sabi ni Brother Wendell, pinili ko yung tinanggap ko yung proposal na N Company para may possibility na magkontrahan sila. Nangyari nga, nagkontrahan nga. Di nagkontrahan sila ngayon doon. Jerry Laig, kinontra ba naman niya? Lahat ng SDA debater, siya daw ay tutol na ang Daniel 7:25 ay tumutok sa Little Horn. Straight to the point. Dahil tumutol siya, ayan, halal, maglagot kayo magdebate niyan. Straight to the point. Okay, sabi naman ng Microcialist Philippines, bulok mo lang mga SDA. Sabi naman ni Jerome Abadinas Lokete, Ellen Ray Dumdum, akala ko ano. Sabi naman ni Rose Binigay Abul, nagkabungguan ng mga sinungaling. KNO, kakahiya, puro pagarparang mga... Straight to the point. Sabi naman dito ni Olive Olay, have a blessed Sunday, bro Jando. Sabi naman ni Maxil Orola, morning bro, ug mga kapuntos. Sabi naman ni Olive Hope, sa sigig debate nila, Jerry Laig, makakat-on ra sila. Mga SDA. Straight to the point. Sabi naman ni Ifen Kansya Echesa. Paano ba ito basahin? Ito pangalan mo. Ifen? Ypen? Nakalang kasi kapag YE ang basa dyan eh. Ifen. Pero magkarugtong yung inye tsaka Z. Ano ba ito basahin? Kansya. Tapos, check siya. Walay kasawaan, manghambog ang mga sabadingding. Nagpartner Sir Alado og daig, sobra kahambugiro. Straight to the point. Pero kahit na ganyan sila, huwag niyong kalimutan, natakot sila doon sa The Ministry Magazine. Ha? Kahit ganyan si Alado at saka si Jerry, si Daig, huwag kayong magtaka kasi kinontra nila yung The Ministry Magazine. Nanginig sila doon. Natakot sila doon. Bakit? Ayaw nilang ipabasa sa moderator. Wala naman sinabi si Brother Wendell na ayon sa fundamental belief, Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, pillar and foundation of truth. Alam mo sinabi ng Brother Wendell eh. Ano sinabing ganun? Sabi ni Brother Wendell, itong church na sinasabi sa inyong aklat na fundamental belief na siyang haligit-saligan ng katotohanan, ito ba yung Iglesia Katolika tinatag ni Kristo ayon sa The Ministry Magazine? Anong ginawa ni Alado? Babasahin mo sa fundamental belief. Yan ang ginamit mo. Taka ka man nagstorya dong. Straight to the point. Taka nagstorya yun. Huh? Yung si Kyle Christian Flores sumala sa iya gibasa. Delikado ning tawhana. Straight to the point. Private interpretation. Mauna ang hadlok. Walay puntog, walay ikabuga, jud ning pastor. Ingon po sabi naman ni Ipeng Kanja Itchesha. Mayo gyud mag-counter ang CFD sa mga uploaded nga video ni Alado nga daog daw sila. Sa debate, maka-high blood tanawon iyang upload video kay gipang edit niya para lang ingnon sila ang nidaog. Unsa? Gidit ni Alado. Uy, mangidit man ni ganun. Mangidit si Alado. Arong kunuhay midaog. Ay. Sabi naman ni Diosforo Incarges, good morning bro, JD, kakatapos ko lang mag-rosary. Have a blessed Sunday to all. Have a blessed Sunday puti.
Sabi naman ni Ray Colin Ramos Dutarot Limsan, good morning bro, watching from Moncayo, Davao de Oro. Akala ko Moncayo, Mississippi. Okay. Sabi ni Celso Ahok, mali mang gyud si Daig. Ay mali. Perting mali Straight to the point. Perting mali Ano ang tema? Patutunayan ni Brother Wendell na Roman Catholic Church siyang haligid sa liga ng katotohanan, hindi Biblia. Ano ginawa ni Daig? Ang sabi ni Daig, ang haligid sa liga ng katotohanan, salita ng Diyos. Binigyan nga ang iglesia ng authority. Sa iglesia binigay ang ang authority. Ba't ayaw tanggapin ni Daig? Ito naman si Fe Alosa, morning bro Jando, watching from Antipolo, Rizal. Sabi naman ni Denmark Latoon, hi, inedit ni Alado, sure ka? Panoorin mo ang video ng 3A Media nyo para makita mo, kitang-kita muna ang layo. Layo ng sagot. Sagot ng tanong, Tingnan mo ano ang tema ni Brother Wendell? Patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Ano ginawa ni Alado? Patunayan mo sa fundamental belief namin. Straight to the point. Ayaw nang ibabasa ang The Ministry Magazine. Ano ba sabi ni Julito Daig? Ang The Ministry Magazine daw, quotation. Straight to the point. Anong quotation? Summary of points yon. Kung summary of points, kung sa debate pa yan, final conclusion. Yung summary of points, kung sa debate pa yan, yan ay final conclusion. Lahat ng mga nangyari sa debate, ibibigyan mo ng final conclusion. Yan ang meaning ng summary of points. Ang nasa kanilang Ministry Magazine, summary of points. Hindi siya quotation. Sobrang palpak talaga si si Daig tsaka si Alado. Okay, ito naman tayo ngayon kay Rose Binigay Abol. Sobrang sako talaga. Daig plus laig equals paig. Straight to the point. Ang lakas ng apog mambintang. Pero hindi naman kayang patunayan. Kakahiya, puro kayabangan ng lakas ng mga hangin. Straight to the point. Baka naman siguro nung gabi yun na nagkaroon ng bagyo. Straight to the point. Baka naman siguro nung gabi yun nagkaroon ng bagyo. No? Ano magagawa doon, no? And then tuloy natin ito. Sabi naman dito ni Razel Arendain Ortega. Good morning bro JD, watching from Surigao City. JD, budget yung mag-replay sa Q&A. Hoy, mga sabadista, pinakita nyo sa madla, wala kayong tiwala sa profesor nyo. Straight to the point. Wala kayong tiwala, pinakita nyo sa karamihan, wala kayong tiwala. Bakit? Pinapalitan nyo Bakit pinapalitan? Bakit pinapalitan? Kasi baka mapahiya. Pinapalitan, baka mapahiya. Kaya pinapalitan yan. Sabi nila, matanda na kasi. Matanda na. Aba, kung ako sabihin na matanda na ako, magalit ako dun Straight to the point. Tapos, ano sabi nila? Kasi nung kapanahonan niya, hindi sila sanay sa categorical question. Akala ko ba inatrasan yan ni Bradsok? Straight to the point. Sa panahon ni Bradsok, tumatanggap yun ng categorical question. Tapos siya hindi? Parang yun. Straight to the point. Yan ang isang tanda na hindi talaga totoo sinasabi niya yung natrasyan siya ni Bradsok. Unang-una, wala siyang ebidensya. Pangalawa, hindi siya sanay sa categorical question. Straight to the point. Ano yung debate ni Bradsok at saka ni Rizalito Ocampo? Bata pa si Bradsok nun.
Tingnan nyo, kargado ng categorical question yon. Tapos na sabihin mo, wala. Straight to the point. Ay nako, talagang walang ebidensya. Ang mga SDA naman naniwala. Straight to the point. O, Jerome Abadinas Lokete. Elan Ray Domdom ng SDA, nagkontrahan naman mo. Straight to the point. Pagkakuntrahan na. Hastang pagkasungaga. Sabi ni Akibat, talagang magkontrahan yan bro kasi naka-sunglasses siya, di niya makita ang katotohanan. Straight to the point. Hey Michael, here's your breakfast, eat. Here's your breakfast. Now eat it. Okay? Sabi naman ni Delphine Pano Rabago, libro ganit nila, dili ang kunon kay wala ni dapig nila. Tinanong ni Windel Talibong si Daig. Tinatanggap mo ba ang sinasabi ng inyong libro ng Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan? Anong sabi ni Daig? Hindi ko tinatanggap yan kapag ikaw ang gumamit. Straight to the point. Ayan. Doon naman kay Alado. Tinatanggap mo ba ang sinasabi ng inyong aklat, The Ministry Magazine, ng Katoliko, tinatag ni Kristo at naging Roman Catholic Church? Sabi ni Alado, hindi ko tinatanggap yan. Kasi ang Adventista, hindi naniniwala dyan. Straight to the point. Ganun ba? Bakit inamin ni Fernando Camacho? Oy! Oy! Ba't inamin ni Fernando Camacho? Talaga? Ano, nalanta sa debate yung kasinungalingan nila. Basta sabihin, SDA daw nanalo? Lalang yun. Sabi naman ni Reynaldo Sumuok, mas mayabang si Alado, magsalita pa lang may dating na. Yan na nga. Masalita pa lang, malakas na putok. Sabi ni Jerry Roblica, bro JD, nagpanik sila, gusto palitan ng kasama niya sa Q&A. Ito yung pinakamagandang record sa lahat ng debate ko. Yung professor nila, kinakalaban ko, pinapalitan, baka mapahiya. Oh. Tapos sabi nila, si Jando Alabado nabahagang buntot. Kasi, ayaw niyang papalitan. Gusto kong ibagsak yung professor nyo. Paano ko may ibabagsak? Pinapalitan nyo. Ba't ganon? Nandito pa lang ako dito sa Bohol. Sinabihan na ako ni Paul Alima, may possibility si Condino ang ihaharap nila. Kaya nga si Condino ang ihaharap, nagkaroon ako ng interest lalo. Kaya nakaharap ko si Contino, wala akong ibang intensyon kundi ibagsak siya. Paano ko siya tuluyang may ibabagsak kung maiipit lang, pinapalitan nyo na? Yeah? Paano ko may ibabagsak? Konti na lang kulang, bagsak na. Sinasalbar nyo naman. Oh. Kaya para tuluyang kong maibagsak ang kanyang kredibilidad, ang nasasabing, inatrasan daw siya ni Bradshaw, hindi na ako pumayag na palitan ang sigaw ng mga Sabadista, duwag si Jando. Kung duwag, ba't ako pumayag nung una? Ha? Tingnan mo si Alperes. Tingnan nyo yung kanilang moderator sa Alperes, kinakampihan ng side niya. Ha? Kinakampihan ni Alperes ang side niya. Sabi niya, kasi nung una, pumayag siya Kaya dapat sa ikalawa, pumayag rin siya. Ano to? Sa pilitan? Straight to the point. Tinanggalan. Gusto nila akong tanggalan ng karapatan? Take note. Karapatan kong ibagsak yung professor ninyo sa debate nyo. Ba't ayaw nyo kong bigyan ng karapatan? Yun ang intention ko. Ibagsak si Condino. Yun ang intention ko. Kalain mo, Bradshaw, inatrasan siya. Matinding aligasyon yun. Pero alam nyo, hindi na ako naniniwala doon. Bakit? Kung madali ko lang siyang ibinagsak, mas lalong madali yun kay Bradshaw.
Ayan na. Kung napakadali ko lang siyang ibagsak, mas madali yon para kay Bradsok. Yan. Sabi naman ni Rod Nicolas De, bakit si Alado naka-sunglass kahit madilim at naka-gloves pa? Ay feeling Android. Ha? Nakita niya yung Android Dragon Ball? Yung Android naka-gloves palagi? Ganun siya, feeling Android. Oh. Tapos yung kanyang kamay may tattoo ng dragon. Eh di Team Dragon nga talaga sila. Straight to the point. Oh. Kami, Team Maria. Sila naman, Team Dragon. Straight to the Eh point. baka magdi-deny. Yung tattoo ni Alado, dragon yun eh. Yun, huli. Oh. Tapos hindi maalis yung eyeglass niya. Baka may sore eyes. Straight to the point. Baka may sore eyes. Kaya, unawain na lang natin, ano? Hindi niya maalis yung sunglass niya. Okay. Sabi naman ni Jerry Roblica, kahit sabihin nila na quotation yun, nasa aklat nila at quoted ng author nila, hindi talaga yung quotation. May kopya ako nun eh. Hindi quotation yun. Yun talaga ay summary of points. Pag sinabi summary of points, yung buong article na yun, sinamarize niya. Kaya nga summary of points, sinamarize niya. So hindi siya quotation. Hindi siya quotation. Yung sinabi ni Daig na quotation, walang alam yun. Sabi ni Akibat, member kasi ng Air Supply. Straight to the point. Oh. Mayo Mejos, Common Sense TV. Ayan, ano na? Ano tawag ito? Minention na ang Common Sense. O mga Sabadista, baka gusto nyo pumasok. Bigyan ko yung pagkakataon. Kita nyo yung number sa screen. WhatsApp. Mag-download kayo ng WhatsApp at i-register nyo yung number nyo. Tawagan nyo ako sa number na yan gamit ang WhatsApp. Makakapasok kayo. Ngayon din, mga Sabadista. Okay? Sabi ni Peter Backley, bro, JD, abi ko mag-strongman Alado. Hina magutom. Ay, nako. Sabi ko mag-strongman. Anong strongman? Weak man yan. Strongman, pakinggan ng boses. Pero weak man, bakit? Takot ipabasa ang The Ministry Magazine. Ha? Takot. Oh, sabi naman ni Rex Castro, kaawaan kayo ng Panginoon, Brad, at sa mga naligaw mo. Ano naligaw? Ako pa nagligaw dito eh. Si Jerry lagi yung nagligaw. Sabi niya, Roman Catholic daw. Inamin mo, wala naman pala. Oy! Tingnan nyo ha, mga Sabadista. Ako'y napasayaw sa sobrang tuwa, sa sobrang excite. Tapos yung sayaw ko, inedit nila. Pero sayaw ni Jerry lagi hindi pinakita. Uy! Huwag niyo naman ipakita na hindi sumayaw si Jerry Laig para namang tinatanggap niyo hindi siya natuwa. Oh, kung ako'y napasayaw sa tuwa, si Jerry Laig napasayaw rin yun sa tuwa. Ba't ako lang yung inedit nyo siya, hindi nyo sinama? Sino magaling mag-edit dyan ng mga CFD? Mukha kayo ng edit video. Nung sayaw ko, itabi nyo ang sayaw ni Jerry Laig, nagsayawan kami dalawa, lagyan nyo ng music. Ha? Dalawa kami sumayaw doon eh. Ako at saka si Jerry Laig. Kaso nga lang, yung sayaw niya, pakimbot-kimbot niya, hindi naman maganda tingnan. Hindi kasi dancer, halatang hindi dancer, ano? Eh, yung sayaw ko, halata mo namang dancer. Si Jerry Laig, yung gano'n niya, para lang siya matandang kumikimbot-kimbot. Eto, sa mga magaling mag-edit, ha? Gumawa kayo ng edit video, magkatabi kaming dalawa ni Jerry Laig, sumasayaw kami. Lagyan nyo ng music. Ilan yung anong reaction ng mga sabadingding dyan? Ano reaction nila doon? Ang mga sabadista na ano kami, sumasayaw-sayaw kaming dalawa, magkatabi kaming dalawang Jerry sumasayaw. Yung video ko lang dyan, video ni Padre ini-edit. Video ni Padre sa sports, in-evangelization, tapos yung video ko, yun lang ini-edit. Huwag kayo ng video. O,
At ipagtabihin yung tatlo. Father Darwin sumasayaw. Ako sumasayaw. Jerry Like sumasayaw. Pagtabihin yung tatlong na yun, lagyan nyo ng music. Tapos, pakinggan nyo kung anong reaksyon ng mga sabadista doon. Sabi naman dito ni Rodel Atole. Gandang umaga, Bro JD. Ganyan talaga sila kahit talo na ibig sabihin di nasagot ang mga tanong. Pero ayaw nila mapahiya kaya sabihin na nilang paso kayo. Akala nila sa tanungan portion malalaman yung pag naibig ka sa tanungan at talo ka na. Hindi ganun. Yung paksa ang ibabagsak mo. Tinanong ako ni Jerry Laig. Sangayon ka ba na ayon sa paksa ang Roman Catholic Church ang katuparan ng Daniel 7:25 o tutol ka? Sa paksa niya. Kaso, napatunayan ba? Hindi naman issue dito kung ano yung nababasa sa paksa. Ang issue dito kung napatunayan ba. Hindi issue kung ano ang mababasa sa paksa. Ang issue ay kung napatunayan ba. Kaya nga tinitechnical nila ako doon. Ang ibig sabihin ba, natalo ako doon? Hindi. Bakit? Napatunayan ba niya? Inamin niya hindi. Tinanong ko siya. Meron ka bang Biblia dyan na nagsabi, Roman Catholic Church katuparan? Sabi niya, wala. Follow-up question. Tinatanggap mo ba na meron ka referensya dyan na nagsasabi, yung Bible scholar, nagsasabi na Roman Catholic Church ang katuparan? Sabi niya, wala. Pangatlo, sa lahat ng referensyang hawak mo dyan, pero ba tayo mababasa dyan na ang Roman Catholic Church ang katuparan ng Daniel 7:25? Sabi niya, wala rin. Paano nanalo? Hindi ko maintindihan anong pasok sa kanilang kukote. Ba't sinasabi nila natalo ako? Saan ako natalo? Hindi nga naribat ni Jerry Like yung sinabi ko eh. Sa katuruan ng Seventh-day Adventist na ang Little Horn ang siyang tumalo sa Hero Live banda sa Ostrogoths. Narinig nyo ba na nireject ni yon? Kinontra ni Jerry Like yun? Hindi. Hindi niya kinontra. Hindi niya napatunayan. Tapos sasabihin nyo, napatunayan niya. Natalo daw ako. Inamin na ngang wala eh. Inamin na ngang hindi mababasa eh. Inamin na ngang wala doon eh. Ba't sasabihin nyo nanalo? Kaya kinabukasan, kami ay naligo sa swimming pool. Straight to the point. At nag-celebrate kami sa aming pagkapanalo laban sa dalawang legend ng Seventh-day Adventist. Si Jerry Like, confirmed legend yan. Condino, wala akong alam dun. Straight to the point. Sinabi ko na lang dalawang legend para na lang kahit pa paano yung makakapit si Condino. Sinabi ko na lang dalawang legend para kahit pa paano makakapit naman si Condino kahit nang sa kalingkingan ni Jerry Laig. So Jerry Laig, alam ko legend talaga yan. No? Kita niyo naman kung paano siya magtanong, hindi ba legend? Ano siya sumagot, di ba legend? Ay, legend talaga yan. Yan ang sinasabi natin sa online. Only the legend knows. Straight to the point. Only the legend knows. Okay. Dito naman si si Larry Chari. Good morning bro. Watching from Lanao del Norte. Rodel Atole, nanood ako sa live nyo kaso di ko maintindihan. Di mo maintindihan? Tatagalog ako, di mo maintindihan. Straight to the point. Tatagalog na nga ako rito bro. Di pa rin maintindihan bro. Paano nga yan? Wala akong magagawa doon. Rex Castro. Ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4. Ang salita ng Diyos. Sapagkat darating, ito yung binasa ko kanina. Kung saan si Jerry Laig ang tinamaan. Kalain mo, gumbursa, konvertido sa Adventista. Tinanong ko siya. Hoy. Saan sa Philippine history mo nabasa na ang gumbursa na-convert sa Adventista? Sabi niya, ayon sa sinabi mo. May sinabi ba akong na-convert sa Adventista?
Alam mo, saan Philippine history yan? Sabi niya, wala akong sinasabi na may babasa sa Philippine history. Saan mo ginawa yung story mo? Saan mo ginawa yung story mo? Sabi niya, yung sinabi mo na konbertido. Straight to the point. Tingnan mo? Walang patunay. Hindi sana dapat nagsalita. Alam niyo kung ba't nagsabi ng ganun si Jerry Laig? Kasi nabulasot si Condino. Straight to the point. Ano ba yung sa Tagalog nabulasot? Yung bang merong hole, tapos napasok yung paa mo sa hole, tapos na ano ka doon, yun ang nabulasot sa Bisaya. Hindi ko lang ano sa Tagalog yun. Nabulasot si Condino. Ha? Oh. Michael, open the door. Yan na. Nabulasot si Condino. Sabi ni Condino, ang mga saints, ang mga banal, ang pinersecute. Naalala nyo yung gumbursa? Ang ganda. Ang ganda ng pagkakapasok ni Condino sa gumbursa. Eh, mga banal pala yung pinipersecute. Eh, yung gumbursa, banal ba yun? Hindi na makasagot kung banal. Hindi na makasagot si Condino kung banal ba yung gumbursa. Eh, ba't mo siningit? Oh, yan. Legend nyo yan. Ay, maniniwala nga ako magiging legend niya. Makakapit lang sa kalingkingan ni Jerry Laig. Ano yay? Michael, fix Divine's phone. Return it back to YouTube. Oh, looy man na Divine. Fix Divine's phone. Ay, fix Divine's phone. Okay. Sabi naman dito ni Bong, ba't biglang nawala yung una yung binabasa ko? Teka, saan na ba yun na? Saan na ba yun? Nawala. Saan na ba yun? Okay. Strong Boys Alado. Strong Boys. Yan. Bakit hindi mo panoorin para makita mo? Yan na. Paano mo panoorin para makita mo? Pinanood na nga eh. At ang nakita namin, Brother Rinaldo Sumuok, nakita namin si Alado ayaw ipabasa ang The Ministry Magazine. Gusto niyang i-focus sa si Wendell sa isang referensya. Ang tema ayon sa mga referensya. Mga. Tapos isang Biblia, isang libro lang nila ang ipapabasa? Ay, mali yun. Violation yun. Takot si Alado sa The Ministry Magazine. Yung si Alex Kainbelt, dire sa amo sir mga SDA nag-birthday, handa kay mga balot sa Cotabato, abi na ako bawal. Balot! Abi ko bawal. Abi ni alam nyo, sa SDA, hindi bawal ang manok. Pero bawal yung namatay na hindi nakalabas yung dugo. Ha? Hindi bawal sa kanila ang manok, pero bawal yung kumain ng namatay na hindi nakalabas yung dugo. Nag-birthday, ang handa, balot sa Cotabato. Oh. Dito sa amin, sir, may kapitbahay ako na SDA, ang lakas tumaya ng swertres. Straight to the point. Malakas palang sumugal. Ang lakas. Sa amin nga eh. Pangalanan ko, hindi ko lang kung buhay pa ba yun. Benjamin Manggubat. Benjamin Manggubat. Tatay ni Amancio Manggubat. Ang lakas manigarilyo nun. Straight to the point. Ito pa. Bro Wendell versus Daig Alado. Bro John versus Daig Laig Gondino. Diyan pa lang, lagapak na. Hindi nila kaya mga ng one-on-one debate ng CFD. Straight to the point. Etong nakakahiya sa side nila. Dalawa, laban sa isa kay Wendell Talibong. Akin naman, dalawa, natutulungan, laban pa rin sa akin. Pero yung iba yung sa akin kasi nagpapalit-palitan eh. At saka yung aking kalaban mabibigat.
Yung kalaban ni Brother Wendell, Alado at saka si si Daig, mga pipitsugin lang yun. Oh. Yung pipitsugin lang yun si Alado at saka si Daig. Yun ang nakalaban ni Brother Wendell. Yung nakalaban ko naman, mga legendary yun. Legend ba si si Condino? Ilagay na natin na legend kasi inatrasan na siya ni Bradsok. Alain mo? Inatrasan ni Bradsok. Oh. Di ating ituring na legend. Kaso, nung sa debate, napatunayan, peke pala. Peke pala. Condino, peke ka pala. Straight to the point. Peke pala. Bakit? Inatrasan na siya ni Bradsok. Pero pinapalitan ni Laig kasi hindi daw sanay sa categorical question. Hala. Pinalitan kasi hindi raw sanay sa categorical question. Paano naging legend yun? Naku. Ingon diri si Kuan. Si Rasael Arendain Ortega, puryagaba lang yun sa mga SDA. Husto lamang sa baka kong forma. Walay kabuga, puro hambog. Dili makadawat og kapildihan, magsigit-singit ra ba si Alado aron ingnon nga sakto siya. Singit-singit si Alado! Singit-singit si Alado! Para dili makita nga mahandok siya! Takot siya! Ibabasa ang The Ministry Magazine! Ang sarap sa pakiramdam na kinokopya sila. No? Ang sarap sa pakiramdam na kinokopya sila. At yung ating pagkopya ang nagpabagsak sa kanila. Sabi ni John Rick de los Trico, hambugra. Ano to? Nawala. Teka. Sana ba yun? Teka, namin ito na. Ito. Nawala. Ito, hanapin na nawala yung binasa ko, nawala. Teka, hanapin ko muna. Nasaan ba? Nawala. Ito. Sabi ni Ray Dinore, dito lang ko sa baba na lang. Sabi ni Ray Dinore, Jando, sali mo ang portion in debate, solemnity wa kasabot sa iyang gipamulong. Lolokohin. Alam mo, sabi doon, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do Catholics do not observe Sabbath day, Saturday? Sabi naman, we observe Sunday instead of Saturday because the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Maliwanag, ano ang transfer? The solemnity. Yung solemnity ba utos? Yung solemnity ba part ba yun doon sa sa Ten Commandments? Usaman sa kinaiya sa Little Horn sa Daniel 25. Nalipat. Nalipat. Oh. So, solemnity ang transfer the solemnity from Saturday to Sunday. Patunayan yun sa akin na solemnity, yun ay part ng Ten Commandments. Straight to the point. Ito talaga. No? Baba tayo. Sarap pakinggan yung mga nila, yung kanilang mga comment, no? I remember, wala na naman. Sabi dito ni John Rick de los Trico, Ray Donor, sunod, ikaw na po natubang ni Brajando para magkaalaman na. Ito pinakamaganda rito. Yung dalawang legendary debater ng SDA, pinabagsak ko sa isang gabi. Si Condino tsaka si Laig. Ngayon, mga SDA,
Gusto nyo bang makabawi? Harapin nyo ako sa Bohol. Dalawang legend yung pinabagsak ko. Ha? Michael, fix Divine's phone. Return it back to Cocomelon. Ha? Yan nyo, ha? Kung ako'y hahamunin ni Daig, pipitsugin lang yun eh. So, baliwala. Ako'y hahamunin ni Alado, pipitsugin pa rin yun eh. Baliwala. Kung gusto nyo kong makabawi sa pagkabagsak ng dalawang legend nyo, harapin nyo ako sa Bohol. Alam nyo, ba't ako nakapunta ng Cagayan de Oro? Kasi, sabi ko kay Brother Wendell, ipagpaalam mo ko kay Padre. Pagpaalam mo ko kay Padre kasi pag ako nagpaalam, baka di ako payagan. Baka lang, baka. Yes, sabi ni Brother Wendell, sige, pagpaalam kita. Kaya ngayon, pinagpaalam mo kay Brother Wendell at ako'y nakapunta. Kasi back up ako ni Brother Wendell doon. Ngayon, kung gusto nyo ako balik sa Cagayan de Oro, malabo na mangyari yun kasi wala namang talibong na magpapaalam para sa akin. Yeah. At nung ako sa Cagayan, ilang araw walang upload ng punto por punto. Ilang araw. Kaya malabong mangyari yun na masundan. Para kayo makabawi, mga Seventh-day Adventist, harapin nyo ako sa Bohol. Harapin nyo ako sa Bohol, ha? Yan. Kasi, tapos ko na pinabagsak. Ano pang silbi ng mga debaters nyo? Jeffrey rin yan. Jeffrey rin yan. Sino pa yon? Yung mga, lahat ng mga nasa baba ng 3A Media. Ano pang silbi ninyo kung inyong head mismo na sila ay pinabagsak ko na? Kaya ganito. Gusto nyo bumawi? Puntahan nyo ako sa Bohol. Sa ganyang paraan. Baka sakali makabawi kayo. Ang sarap sa pakiramdam. Lahat ng mga pipitsugin na mababa lang kay Jerry Laig, wala talaga kayo. Wala na. Pasensya na kayo, wala talaga kayo. Wala kayong magagawa. Leader nyo na binabagsak ko eh. Head nyo na mismo binabagsak ko eh. Paano nangyari yun? Tinanong ko siya, anong tema? Patutunayan na ang Roman Catholic Church ay siyang katuparan ng Daniel 7:25 ayon sa ugali na nasa Daniel 7:25 ayon sa ugali ng simbahan ayon sa Biblia at mga referensya. Tinanong ko siya, ating balikan yung tanong ko sa kanya, sarap-sarap pakinggan eh. Tinanong ko siya, bababasa ba sa Biblia na ang Katoliko ang katuparan ng Daniel 7:25? Pakinggan nyo si Jerry Laig. Thank you. Kinaaman sa tema, pamatud-an nga ang katumanan sa Daniel 7:25, mong Iglesia Katolika Apostolika Romana, asa man na sa Biblia nato mabasa. Sumala sa akong gingon, dili pa mabasa kay tagna pa. Yon. Hindi mababasa sa Biblia. Sa madaling salita, hindi napatunayan sa Biblia. Sige. Wala pa sa Biblia. Sige, ito tayo. Sa referensya naman. Sinong Bible scholar ang nagsabi? Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang Roman Catholic Church ang siyang katuparan ng Daniel 7:25? Baka doon makabawi pa. Anong sagot ni Jerry Laig? Kinsa man nga Bible scholar ang nagsulti nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25? Walay nabasa sa Daniel 7:25 nga dunay mga eskalar. Ang ato lang gitandi, kaya ako may nagpamatuod, gawas ko eskalar pug ko kay makatubag ko ana. Iyon. So, wala pa rin. Ngayon, next. Sa lahat ng referensyang hawak mo dyan, meron bang mababasa dyan na Roman Catholic Church ang katuparan ng Daniel 7:25? Eto,
Sunod nga pangutana, sa kadaghan nimong libro diha nga referensya, mabasa ba nato kay sumala man sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church? Wala po ko mag-ingon nga diha basahon. Oh. Di wala rin. Lahat. Wala. Paano siya nanalo? Paano nanalo? Uy, mga Sabadista, ano nangyayari sa inyo? Paano nanalo? Inamin niya wala eh. Paano nanalo? Bagsak ang legend nyo. Pinabagsak ko ang legend nyo. Ngayon, sino kayo para tutulan ako? Ha? Sino kayo para tutulan ako? Pinabagsak ko na ang legend nyo. Head pa yan mismo ng Dre Media. Ano ba naman to? Oh, sige, tuloy tayo. Sabi dito ni Edmond Aksebes, congrats Bro JD watching from Canada. Thank you po. Sabi naman ni Bong Chalice, storytelling, mga sagot ng mga sabadingding laway lang walang batayan. Oh. Sabi naman ni Reynaldo Sumuok, napanood ko yan. Congrats Bro JD at kay Bro Wendell. Thank you bro. Yan. So, yung mga sinasabi nila, no? Wala talaga, wala. Denmark, doon. Ganyan talaga pag nahulog. Sarili nilang bitag. Sabi ni Bentulfo, hulog sa patibong ng bitag. Sabi ni Denmark doon, sa amin nga SDA Lasinggero. Si Benjamin Manggubat nung buhay pa yon. Ewan ko lang kung patay na ngayon. Nung buhay pa SDA, si Benjamin Manggubat. Tatay ni Amancio. Lasinggero dun yun eh. Lasinggero din yun. Ha? Sabi ni Desi Cogtas, pataka kara, opinion dako ni mong pildi luuya si FD. Oy. Ay, luuya si FD ni Angko na bitaw nga wala. Ni Angko na galing nga wala. Alo si FD pa na luoy. Oy, Dani Cogtas. Malaki ba ang galit mo sa akin? Nagdumot ka na ako, dong? Anong nagdumot man ka na ako, dong? Kaya bulo ba ka nga sa unang 1-3-15, ang mga magdumot, dili malangit? Dani Cogtas, hindi mo ba nabasa? Huwag ka kabasa sa unang 1-3-15 nga ang mga siging pandumot, di malangit? Ha? Ayog dumot dong, halata kay ka dong. Ha? Perte ni mong kangyod, halata Perte ni mong sinaha. Sina kaayo ka, perte ni mong sinaha siya ko Nga naman? Ano ito niya sinaha? Kay nalabuan siya. Si Dani Cogtas, peteng sinaha, kinalabuan siya. Di siya kadawat. Nga mas una pa siya nako, o nahawangan siya. Karon, di nakabalo mo, Judge. Ha? Maunang, hindi ako papayag. Darating ang araw, may debate ako, si Cogtas ang moderator. Di bali nang hindi matuloy ang debate, hindi ako papayag na si Cogtas ang moderator kasi hindi marunong mag-moderate. Hindi nga marunong mag-judge ng moderate pa kaya. No? Doon tayo ngayon kay sabi naman dito ni Jerry Roblica, nagkandalasog-lasog mga libro ni Condeno sa Taranta kung saan nahanap ng sagot. Yun si Condeno. Hindi masabi-sabi na yung mga pinagpapatay, mga herehes,
Hindi niya masabi. Sabihin lang niya, sangayon ka ba na inaamin nyo? Pumatay kayo ng maraming tao. Hindi ako sang-ayon na mga santo ang pinagpapatay dyan. Sabi naman niya, ba't mo lagi sinasabi yung santo? Straight to the point. Sinasabi sa ano eh. Daniel 7:25. Binasa nga ni Jerry Laig. At ipakita ha. Binasa ni Jerry Laig, santo yung ano eh. Yung kinipersecute eh. Ito. Pakita natin na santo pinipersecute. Ito, ayan, pakinggan mo. Bot pasabot, dili mabasa. Kay subject man tatanan, dili kay Romano Katolikura. No subject tatanan, si bisan kinsang mulabag sa balaod sa Ginoo, mag-usab sa holiday, apil ka ana. Oh, apil ka ana. Oh, yung isa yung sinabi niya na ano na mga saints ang gilutuson. Ito pala yun. Ito, pakinggan nyo. And shall wear out the sins of the Most High. Oh, ano yaw? Shall wear out the saints. Ay, balik natin. And shall wear out the sins of the Most High. The saints yung ano eh. The saints. Tapos sabihin ni Condino, ba't ka ba lagi sabi ng mga santo? Hindi natupad. Bagsak. Bakit? Ang sabi sa hula, ang ipe-persecute, mga banal. Walang sinabi sa hula na ipe-persecute mga heretic. Doon palang bagsak na. Sasabihin ni Danny Cugtas, talo ka. Sabi na ni Cugtas, talo ka. Bakit? Sinabi ba na heretic ang ipe-persecute? Nakakainit itong ginagawa ko rito. No? Sabi ni ni Alex Kainbelt, SDA ako noon sir, 10 years ako naglayman. Umalis ako dahil daming mga membro malakas magsugal. Alaka. Nahihiya ako. Ang lakas ng SDA sumugal, napahiya ako. Amo? Baka sabihin nyo na baka sabihin nyo na ginagawa-gawa ko lang ito, tipakita yung comment section. Mayroon ba ito? Message, comment. Tipakita ang comment, ha. Ito, comment. Ay, hindi pala pwede. Hindi pala pwede. Bawal. Teka, saan ba ito na ito? Messenger chat. Ito pala comment. At ipakita sa screen yung comment, ha. Ay, ano pala to? PNG. Hindi pala to Ito lang, ha. Ating lagyan bukas natin window capture, comment. Sec. Yan. At ipakita ang comment sa screen. At ipakita ang comment sa screen, ha, para makita nyo yung comment, ha. Okay. Yan. Okay. Ito. At ilagay sa screen yung yung comment para makita. Ayan. Kita ng comment. Yan. Comment, ha. Sabi dyan, SDA ako noon sir, 10 years ako naglayman, umalis ako dahil daming mga membro malakas magsugal. Malakas magsugal. Nahihiya ako. Ang lakas ng SDA sumugal, napahiya ako. Di galit na galit. Sabi ni ni James Dadison, buang jud ka. Hala!
Nakalimutan mo yung sinasabi sa Mateo 5? Mateo 7 ba yun? Mateo 5 nga, 21. Kapag sinabihan mo na buang isang tao, saan ka mapupunta? Tingnan nga natin, ating nga basahin yung Biblia. Ito, bagsak na to. Isa pa tong bagsak. Mateo 5 yun eh. Mateo 5, 21 ba yun? Tingnan nga natin. Ayan. Sabi ganito sa... Ito, Mateo 5:22. Tingnan nyo Hoy, Glenn Dadison! Glenn Dadison, basahin mo! Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko siyang isikatawo dadon ngadto sa maguhukom. Ug ang maghingalag kuwanggol sa isikatawo manubag niini ngadto sa labang hukmanan og bisan kinsa nga moingon nga buang nga isikatawo malagbit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Glenn Dadison, nabasa mo? Ay, nabasa. Iwasan natin yan, bro. Kung Katoliko ka, iwasan natin yan. Kahit Protestante, huwag mong tawagin buang. No? Mas may pa yun na ito, nangayabag ilang argumento. Kung dahil kang buang, basi kita mamiligro, na. No? Kung Katoliko ka naman, huwag mong sabihan ng mga Protestante na ganyan, kahit totoo naman minsan. Totoo naman minsan, huwag mo na sabihan ng ganyan. Sabihin mo na lang na ayoko pumato sa bata. Okay. Ito tayo ngayon sa baba. Okay, ito naman tayo. Di si Kugtas. Ari mo na ako magigdebate. Ilang pasot na mo tanan. Diyan, magigdebate ni mo. Ikaw na kadebate. Ikaw may moderator. Gusto ka magigdebate na ako dani Kugtas. Tagaay kog lami nga tema. Arita sa Bohol. Bigyan mo ako ng masarap na tema. Magandang tema. Tapos, arito sa Bohol. At least alam ko na ang moderator hindi ikaw. Yung mga fallacy question, basura lahat yan. Ayan. Yan si Dani Kugtas. Kung gusto mo magka-debate ako, puntahan mo ako. Huwag kang magpahabol. Hindi kita hahabulin. Sino ka ba? Huwag man kayo dungo kung lumugukod mo kunin mo. Ako na ibaluan. Mangunay kag kauban. Para mapansin, mangunay kag kauban. Sabi ni Randy Punchika, si Bacalaris Bojando, legend po to siya. Hindi legend yun. Bacalaris, hindi legend yun. Bakit? Hindi yun umaharap sa public. Sa madaling salita, mas matapang pa si Jerry Laig kay Bacalaris. Mas matapang pa si Jerry Laig kay Bacalaris kasi umaharap si Jerry Laig sa aktual harapan. Si Bacalaris takot. Straight to the point. Okay. Sabi ni sabi niya, ambot kung ako ikatubang, LBM labas ninyo. LBM. Ikaw magiging LBM sa kong pangutana. Straight to the point. Laliman ka? Wala yung minus ng objection kay ikaw na bagay yung moderator. Straight to the point. LBM, kinsa nga Bible scholar nagsulte nga ang maayong balita Biblia ang gidaladala ni Juan sa Patmos. O sige gitubag nimo? Ato. O di ka mutog ka ng Bible scholar? O di ikaw may LBM nga naman?
ikumpara natin ang karunungang taglay ni Danny Cugtas kumpara sa Bible Scholar. Ang Bible Scholar 100%, Danny Cugtas 1%. Straight to the point. Historian tayo. Ito si historian. Historian 100%, Danny Cugtas 1%. Straight to the point. Sino ba namang historian magsasabi na dala-dala ni Apostle dyan ang maayong balita Biblia sa Patmos? Straight to the point. One of your videos of your shorts got 884 views. Wow! Congratulations, Michael! Tuwang-tuwa si Michael. Yung mga video niya umabot ng 884 views. Very good. Very good. You want to do more contents? Then we'll do a lot of contents. Just watching the TV, just using the TV. I will make another content to make it more and more. Okay, ito naman tayo. Sabi ni Glenn Dadizon. Sunod pangutana. Mutubag pudog sunod tubag. Katawanan kayo si Alado. Oh, bro, katawanan talaga. Si Alperis, galaban naman mo si Alperis. Sabi ni Vander Wendel. Sunod pangutana. Ingon si Alado, sunod tubag. Objection moderator. Dili mo sapaw. Ingon si Alado. Nagtubag man ko. Ingon po na moderator nga si Alperis. Wala siya nagsapaw, no? Nagtubag lang siya. Isa ka pa! Ay, nagtubag. Nangutanan na ba, Deki? Nagtubag. Sabi ni Alado, hindi ako sumasapaw. Hindi ko sinasabayan. Sumasagot lang ako. Anong sinasagot mo? Wala pang tanong. Sabi ni Padre Wendel, sunod na tanong. Sabi naman ni Alado, sunod na sagot. Bakit? May tanong na ba? Napay Alperis, galaban-laban mo ng Alperis. Straight to the point. Ako'y pards ato, ako to ingnon. Ako to si Bine. Kasi yung tubang mo ko'y pangutana. Straight to the point. Sumangil pag nagtubag. Oh. Sabi ni Stroman pala sabi ni Bong Oxales, anong topic yung hindi aral na simbahan? Stroman pala kinalaban mo. Oh, Stroman pala talaga yon. No? Word fan Diyos nga born again. Pasok. Oh, pasok. Cute ng kanta ni Bro Tata para kay Bacalares. Oh, cute talaga. Dancing ako dun eh. Music of the Year, kanta ni Bro Tata kay Bacalares, dami kong tawa. Bisan ilang founder Bro Jando si Ellen G. White na napakyas kay moabot na daw ang Ginoo pero nabuntagan tagan na lang. Wa dyan maabot ang ilang gipabot. Mga self-interpretation lang kasi sa Biblia kaya ngayon pahiya sila. Yun. Malaking kahihiyan na natanggap sa akin ni Condino at ni Jerry Laig. Talagang malaking kahihiyan yun. Mahirap yun nila bawiin. No? Kawawa, sabi ni Alan de la Cruz sa Muranos, kawawang SDA naging... Ayoko na lang basahin, kayo na lang magbasa. No? Ito naman din si Manny Galusino Tayabas. Nang hambog baya si Daig nga napahayag daw nila ang kamaturan pag guman sa debate. Ano napahayag? Napahayag, hindi na nila ilang libro. Napahayag. Partusa Ireneo, pabuhi na lang sa dugo ng ilaha Bro Jando. Murag ni katawa ba pero ilaw. SDA, sa daming alibay. Kasama pala si Willie Garte na kasyed sa SDA debater. Ala, hindi ko alam na SDA pala si Willie Garte. Ha?
Ano pala si Willie Garte? Ba't di nyo pinicture si Willie Garte? At ngayon ko lang nalaman, si Willie Garte pala may tattoo na dragon sa braso. Team Dragon. B-boy lagindano. Bro JD, pakiulit mo yung mukha mo pang asar. I-edit ko. Pagtabihin ko mukha nyo ni James Ugok-Ugok. Oy, si Pastor James, sinabihan ko yon. Magpakita sa ano? Sa debate. Magkatabi kami dalawa niya noon eh, ni Giovanni Bulot, magkatabi kami noon, sinabihan ko siya, magkita tayo bukas sa debate. Sabi niya, magkita tayo. Nag-usap na kami ni Julito Daig. Nagpakita ba yung anino niya doon? No! Natakot. Oh, doon naman tayo kay Melvin de la Peña, dakong irihis man na si Kugtas, dili man na Katoliko. Di yun. Paano ya ha? Sumangil ba? Sumangil Katoliko. Huguyog ni Brad Sok, pero irihis ng dako. So dyan daw, tanungin mo, ang mga SDA meron ba silang annual kosher compliance certification dahil claim nila they are abiding the Jewish law. Wala oy! Oh, now Michael have 889 of his views. So dami na. Congratulations, Michael. Have more contents, to gain more subscribers in YouTube. Si Michael kahit paano paki-subscribe mo yung kanyang YouTube channel. Ang YouTube channel ni Michael is Michael Christian Alabado. What? In the analytics, oh, you're gaining more viewers. Oh, that's good. Oh, gain more viewers. Oh, subscribe daw sa channel ni Michael Christian Alabado. Tingnan niyo yung kanyang YouTube. Ha? Michael Christian 5199. Ha? Ano pala? I-subscribe daw ninyo, Michael Christian 5199. Oh, para naman matuwa kahit paano yung anak ko. Alam nyo, si Michael, lagi niyang inaabangan ilang subscriber mapasok. Inaabangan niya. Eh, how many subscribers do you have now, Michael? 85. Oh, 85 subscribers. Lagi niyang inaabangan yan araw-araw. Kaya parang awa nyo na, paki-subscribe naman yung bata. Before it was 50, but now it's 85. Once it started, it was 50, But now? 85. Oh, it's 85. Wow, congratulations. Oh, parang awan nyo na. Pag-subscribe nyo po yung ni Michael, yung kanyang YouTube channel na Michael Christian 5199. Is that 5199? Why is it 5199? Why you don't know? Sabi niya, paki-subscribe daw yung Michael Christian 5199. Unsay iyang YouTube, Michael Christian 5199 daw. Paki-subscribe niyo po. Ano naman, kahit paano matuwa naman si Michael. Michael, someday I will teach you how to make content, okay? This one was not even my phone that I was using the TV. That's your... I will practice. We make a new content. I think we'll have to make a new content every Monday. Do you like it? We make new contents on every Monday. You have a class in the afternoon. Oh, uli ka in the afternoon. We make content. Do you like it? Huh? We'll make more contents. We'll make more contents. I think, are you prefer with YouTube Shorts? YouTube Shorts? Okay, well, I know the one I made with this. yeah. This one on this one. This will be short. The most will be 189. Okay. So, we'll make
shorts, more shorts. No, starting tomorrow, Monday, when you come home from school. Tama ba yun? Ha? When you come home from school. Kasi si Mike, gusto siya gumawa ng maraming content. Hindi ko pa nabibigyan ng oras eh. Kaya ang ginagawa niya, yung mga video sa YouTube, sa TV, binibidyoan niya, kino-content niya. At attractive naman. No? Kinukuha niya doon sa sa YouTube, pero ha? It race so fast? What race so fast? What race so fast? You have 87 subscribers na. O, tanya ko, kinukwenta talaga niya subscriber niya. Ha? It was just rise fast? Yeah. Tell them, thank you for your subscribes. Tell them, thank you for your subscribes. Thank you for your subscribes. Yan o. Thank you for your subscribes. Yan. Tuwang-tuwa si Michael na it rise immediately. Yes. Thank you for your subscribes. That's what Michael said. We practice to create more content. Only shorts. Okay. So, But this is just 4%. yeah, don't worry. We'll practice more content. We'll do more contents. Okay, to gain more subscribers, okay? Okay, na tuwang-tuwa si Michael, oh. Thank you. Let us make more contents for your YouTube channel. Your YouTube channel to make more contents. Michael Christian 5199 ano niya. Tuwang-tuwa talaga siya, grabe. Sobrang tuwa niya na umabot siya ng 87 subscribers. Tulungan ko to gumawa ng maraming content. Okay, thank you po sa inyo lahat. Alas 10 na po. Ang galito na lamang po ako. At kailangan ko na po na mag-bye-bye. At kita-kits po tayo ulit mamayang hapon. Baka sakali makabalik ko mamayang hapon. Continue po tayo sa ating straight to the point. Straight to the point. Babay na po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.